Praise the Lord. Hallelujah. Mabuti po bang Diyos? Amen. Sige, sabay-sabay na malakap sa akin natin ang Share, subscribe. So ngayon sa buhay po natin bilang Kristiyano, mga kapatid, alam po natin na sa buhay na ito, talagang minsan sa maraming tao, ang tinitingnan nila ay talagang mga marunong, amen, may mga kakayanan, mayaman, mga edukadong tao. Minsan yan talaga ang pinahalagahan ng marami. Amen. Pero alam niyo po, sa akin pong natutunan sa Biblia, hindi lang po pala ang mayayaman, marurunong, may kakayanan, amen, na pinipili ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Noong panahon na bata pa ako sa Panginoon, siguro mga isang taon pa lang ako, mayroon po akong nakausap na ang sabi sa akin, ang mga ngaral daw po ng salita ng Diyos, bago pa mangaral, ay nag-aaral muna. Amen? Sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung may tinapos na. Tama po? Yung may diploma, talagang valedictorian. Amen? College level. Yun po yung pakasabi sa akin. So, ako naman, bilang bago pa lang sa Panginoon, so hindi ko ginawang issue yun para sa akin. Amen? Dahil ako po ay nagbasa rin ng Biblia. Amen? Ikaw, tapos sa pag-aaral, pipiliin kita dahil talagang marunong ka na. Tama po? Dito po sa aking babasahin sa Biblia, maunawaan natin at malalaman natin na hindi lang po pala marunong o may kakayanan ang tinatawag ng Diyos at pinipili ng Panginoon. Amen? Samahan niyo pa ako dito po sa unang Korinto. Ito po yung ating nabasa na kung saan na naalala ko lang po yun nung panahon na talagang, di ba, mahirap kaya magsalita dito na wala kang alam. Amen? Pero alam niyo po, sa pagkaunawa ko, ang alam ko po sa karunungan sa bawat isang tao, kapag nandito na sa pulpito, amen, ay ang Diyos po ang karunungan. Amen. Ang Diyos po ang pamahayag sa lahat ng bagay na kung saan naibig niyang iparating sa maraming tao. Amen? Ito po ang aking naunawaan dito na sinasabi ko rito, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. So ibig sabihin, ang magkakaroon ng karunungan, higit sa lahat sa buhay nito, kung may Kristo ka sa puso. Hindi issue rito kung marunong ka, may pinag-aralan ka sa sanlibutan, mahirap ka, mayaman, hindi po issue yun. Ang pinakamalaga po ay tinawag ka at piliin ng ating dakilang Diyos sa buhay. Dito po sa aking babasahin, sa unang Korinto 1:27 hanggang po ito sa 31. So ang sabi po dito mga kapatid, subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal. Amen? Sa sanlibutan. Upang hiyain ang marunong at pinili niya ang mga naturingang mahina. Amen? Upang hiyain ang malalakas. So ibig sabihin mga kapatid ko, dito sa ating nabasa, hindi na pala mahalaga kung may pinag-aralan ka o wala. Amen? Ang pinakamalaga pala sa buhay na ito, kahit mahirap ka, basta ang puso mo, amen, na walang ibang ibig at nais, kundi ang makasunod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sa oras na ikaw ay sumampalataya, na sa oras na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa puso mo, sa buhay mo, na siyang ginawa mo sa buhay mo, na tagapagsalita sa sarili mo, ikaw ay magkakaroon ng kaalaman, karunungan na nagmumula sa ating dakilang Diyos ng buhay. So malinaw na sinasabi po ni Apostol Pablo, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal, mahihina. Amen? Bakit? Upang mapahiya ang marunong at ang malalakas. Hindi ibig sabihin na kapag napapahiya sila, ay sabihan mo sila, ikaw ay pangit kahit sila mayaman. Tama po? Na ikaw ay walang silbing tao kahit ikaw ay marunong. Hindi po ganun. Sa akin po nawa. So ang aking naunawaan dito, bilang Kristiyano sa panahon ngayon, kahit na ang isang tao ay walang pinag-aralan, walang alam sa buhay, amen, mahihina, ibig sabihin na talagang pangkaraniwang tao lang. Amen, makikita mong palakad-lakad dyan na para bang walang alam sa buhay. Hinahamak ng marami.
Hindi na lahat ng mayayaman. Hindi lahat ng mayaman. Amen. Kaya may mabubuti rin mayaman. Pero alam niyo po, sa kabila ng lahat, kapag nakitaan ng Diyos ang puso mo, amen, na kahit ganyan ang estado mo sa buhay, may puso ka naman na susunod sa ating Panginoon. May puso ka na kung saan na handa kang makinig sa araw na ikaw ay mahayagan ng salita ng Diyos. Pag nakita ng Panginoon yun, ikaw ay pipiliin at tatawagin ng ating dati ng Diyos ng buhay. Sabi-sabi na hindi po mahalaga, amen, na ikaw ay tapos sa pag-aaral, mas maganda po yan. Amen. Hindi mahalaga kung mayaman ka, maganda po yan sa buhay ng tao. Amen. Dahil magbibili mo ang lahat ng iyong gusto. Hindi importante kung malakas ka, mga kapatid ko, maganda yan para magamit mo sa paghayong. Pero ang lahat ng ito ay taglay-taglay ng isang tao, ngunit ginagamit sa kasamaan sa panlalait ng maraming pagkakangiwang tao. Kapatid ko, hindi po maganda yan. Amen? Kaya alam niyo kung minsan, ang karamihan po talaga na tinatawag ng Diyos, yung pong mga mangmang na walang alam. Amen? Kasi minsan, sa karamihan ng mga mangmang, sila pa yung madalas na sumunod sa atin dati ng Diyos buhay. Amen? Alam niyo po, blessing po sa mga mayayaman, malalakas. Amen? Ang taglay-taglay nila. Tama po mga kapatid ko, pero alam niyo po kung ang lahat ng ito mayroon ka, at mayroon ka rin pusong mapagpakumbaba at mapagsunod sa ating Diyos na buhay, bulos ang mayroon sa iyo, bulos ang yaman na mayroon ka, amen? Pero higit sa lahat at hindi natatapos dyan, na gusto ng Diyos na matanggap ng maraming tao, amen, na kayamanan ng mundo ito, ay tatanggap ka ng buhay na nagmumula sa Kanya. Yun pong buhay na kailanman ay hindi mawawala, magpakailanman. Buhay na walang hanggan, mabubuhay ka na sumusunod sa ating Diyos na buhay mapayapa, amen, na wala ng kamatayan. Ayan po mga kapatid. Kaya alam niyo po, ang sabi na Apostol Pablo, amen, pipiliin ng Diyos yung mga mahihina, amen, na walang kakayanan. Tama po mga kapatid, na hindi na halos mapansin ng maraming taong mayayaman na may alam. Kasi alam niyo po kung bakit? Siyempre, sino ang kanilang papansinin? Mahirap lang yan. Siyempre ang papansinin nila, yung katulad nilang mayayaman. Amen, mga kapatid ko, hindi po lahat ng mayayaman ay ganoon ang ugali. Kasi marami din mayayaman na may takot sa Diyos. Amen. Dito lang po ito sa mayayaman na kung saan mapanglait, mapanghama. Ama po, walang ibang binabanggit kundi sila ay magaling, mahusay. Tapos, tama po, kaya wala sa kanila ang makakapantay. Pero alam niyo po, dito sa tao may pagmamalaki mo yan. May pagmamayabang ng isang tao, malakas, mayaman, amen, ang kanyang estado sa buhay. Pero sa Diyos, useless ang lahat ng iyong alam. Useless ang lahat ng iyong yaman sapagkat sa Diyos ang tao ay pantay-pantay lamang. Amen. Mas higit na pinahalagahan ng Diyos. Amen. Ang mga tao may takot sa Kanya. Kaya alam niyo po, sa buhay po natin, kung ano ang nakarating mo, huwag kang mag-alala. Kung patungkol lamang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos ng buhay, malamang, kapag ikaw ay humble, ikaw ay mapagsunod sa ating Panginoon, ikaw pa ang pipiliin kaysa doon sa mayaman at marurunong. Sabi-sabi na pala sa ating Panginoon. Amen. So ang sabi pa niyo dito sa 29 na po tayo, kaya walang sino man makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Amen. Walang makakapagmamalaki. Kahit na ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay tapos, kahit level ka, valedictorian, tinitingala, tanyag, sikat, at marami pang ginagawa mo sa buhay. Pero alam niyo po mga kapatid ko, lahat pong yan ay hindi po masama. Nagiging masama lang po yan pag ito ay ginagamit niyo po sa panlalait ng maraming tao. Kaya alam niyo po, maraming nawawalan ng pag-asa dahil sa mga naririnig, na panlalait ng mayayaman. Tama po, nang marurunong na sila ay mahusay, sila magaling. Amen. Pero kung tayo po ay may takot sa Diyos, kahit tayo po'y mangmang ng mga panahon na yun, kahit tayo hangal, walang pinag-aralan, walang tinapos, huwag kang mag-alala dahil ikaw talaga ang pipiliin ng ating laki ng Diyos na buhay. Amen. Alam niyo po ba kung anong kahalagahan ng pagpili ng Diyos sa buhay natin?
Amen. Kung ang tao, kung paano pinahalagahan ng anak niya na mabuhay makatapos sa pag-aaral, higit sa lahat, na ang Diyos, amen, na pumili sa iyo. Isa ka sa pinili niya, minahalin niya, talagang gusto niya na maligtas ka. Pinahalagahan ka niya, gusto pa niya mabuhay magpakailanman. Amen. Kaya wala makapagmamalaki sa ating Diyos. Kahit ano pa natapos mo, kahit ano pa magkalakas, huwag kang magmalaki sa Diyos. Amen. Dahil sa Diyos ang lahat ng yan ay sa Kanya. Tama po, ito po ang sinasabi ko ng 30. So sabi ko dito, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Dahil sa pagkikipag-isa ninyo kay Kristo, Jesus, na siyang ginawang tanungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal, at iniligtas ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid ko, tayo pong lahat na nakakilala sa ating Panginoon, nag-iisa sa Kanya, ginagawa niya palang matuwid, banal. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, kailangan pala ang mga Kristiyano, kung ano ang sinabi ng Diyos sa Biblia na magpakabanal, dapat pala ganun ang gagawin ng Kristiyano, magpakabanal. Hindi dapat ang mga Kristiyano ay nagmamayabang. Amen? Na siya ang magaling, siya ang matalino sa Biblia. Amen? Kaya gagamitin niya ito sa pakikipagdebate. Mali na pamamaraan. Tama po? Hindi dapat na ginagawa ng tao, lalo na Kristiyano, na ipagmalaki na siya ang pinakamatalino sa Biblia. Maganda po yan mga kapatid ko. Pero gamitin mo sa pagiging mabuting tao ka. Taglingkod ng Diyos sa pagpakumbabang tao. Amen? Kaya alam niyo po minsan, makikita mo sa social media na talagang nagtatagisa ng karunungan. Talagang pamagalingan sila. Alam niyo po sa ating pong pagkaunawa, nagkakaroon po ng haka-haka ang maraming taong nakakakita, nakakakinig. Amen? At minsan ay nawawala ng pag-asa ang marami. Minsan nawawala ng tiwala sa Diyos sa kanilang mga naririnig. Bakit? Kasi nga po sa mga naririnig nila nakikita na talagang mga natulingang mga naral ay talagang nagkakabisa ng kanilang alam. Alam niyo po ba na kapag ang isang tao ay gano'n ang kanyang buhay, amen, na mahilig sa makipagdebate, wala pong kabuluhan ang kanyang nalalaman. Amen? Ako po ba may sabi? Pakinggan po natin ang sinasabi ko sa, ibaba po natin sa verse 20. Ano ngayon ang kabuluhan ng marunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mga mahuhusay na debatista sa panahon ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Tingnan niyo po mga kapatid ko. Kaya alam niyo po kung tayo po ay magaling sa salita ng Diyos, sa mga verse, kailangan makita ito sa buhay natin na ginagamit natin ito. Amen. Bilang isang masunuring anak ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, talagang ginagawa mo ang lahat ng gusto ng Diyos na ang salita na hawak-hawak mo, amen, na pinanghawakan at niyayakap mo, ito ay makita sa buhay natin. Amen. Dapat ito ay makita na ikaw ay humble. Amen. Sa lahat ng oras at panahon, masunurin. Amen. Na hindi mo ginagamit. Amen. Sa pagalingan. Hanggang sa makita ng marami. Tama po mga kapatid. Kaya maraming mga tao na nawawalan ng tiwala sa Diyos dahil sa mga nakikita mga tagapagturo na talagang nagsisigawan sila doon sa telebisyon. Amen. Hindi ko po sila inuusig at hindi ko po sila pinakikialaman. Ito po ang sinasabi ko ay Biblia ko lamang. Yeah. Kung ano po ang pinag-unawa sa akin ng Diyos, yun po lamang at dapat makarating ito sa marami. Amen. Kaya alam niyo po, sa mga mahirap, sa mga walang pinag-aralan, tapos, amen, sila pa ang naturingang matuwid kapag sila ay sumusunod sa Diyos at pinili ng ating Panginoon. Amen. Pero hindi lahat ng mga mahihirap, mayayaman, magmahangad, masunurin. Meron ding mga babae, amen, matitigas ang ulo. Pero alam niyo po, ang Diyos po ang nakakaalam. Amen. Ang Diyos po ang nakakaalam sa bawat buhay. Siya rin ang pipili sa mga sino mang gustong sumunod sa ating Panginoon.
Dahil ang Diyos ay wala siyang hinihingan, walang pinipili, mahirap para mayaman. Alam niyo po, kahit na mayaman, kapag humble, pinipili din ng Diyos. Tama po? Kahit na matutulong, kapag humble, pinipili din ng Diyos. So, dapat, maging mangmang ka man o marunong ka man sa sanlibutan ito, amen, kailangan maging humble ka para pagdating ng panahon, magkaroon ng kabuluhan ng bawat buhay natin dahil sa tayo sa pipiliin ng ating Diyos. Amen. Amen. So, ang last verse ko na sinasabi dito sa 31, kaya nga tulad ng nasusulat, ang sinumang nais na magmalaki, ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang pagmalaki. Amen. Kaya kung naging mahusay ka sa salita ng Diyos, talagang maalala ka, talagang perfect kung salita. Amen. Wala kang ibang pagmamalaki kundi yung nakilala mo ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hindi mo dapat magamit ang iyong kaalaman sa panghamak ng iyong kapwa, lalo na sa iyong kapatiran. Amen. Nais ikaw ang magaling, ikaw ang dapat na tumayo. Amen. Ikaw ang dapat na naririto. Mali po mga kapatid ko, ang Diyos ang pipili kung sino ang tatayo rito. Amen. Kaya dapat sa buhay natin, may pinag-aralan man o wala. Kailangan wala po tayong ibang ipagmamalaki sa buhay na ito, kundi ang Diyos na ating nakilala at naunawaan natin ang kanyang ibig at nais. Amen. Naunawaan natin at kung paano niya ililigtas ang marami. Naunawaan natin kung paano rin naman tayo mabuhay at maligtas. Amen. Maliligtas lamang tayo sa paraang pananampalataya at pagsunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hindi po sapat na gumagawa tayo ng mabuti, nagbibigay tayo ng lugaw, nagbibigay tayo ng kung ano. Maganda po yan, pero hindi po sapat. Pagkos ang nais ng Diyos ay magkaroon ka ng tunay, amen, na pananampalataya at pagsunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Naroon po ang kaligtasan. Amen. Amen. So, kaya po sa buhay natin, mga kapatid ko, dapat natili tayo kung ano tayo tinawag, kung paano tayo tinawag ng Diyos, kung paano tayo pinaupo dyan. Amen. Kung ano ang pinagagawa sa atin sa araw-araw na buhay, doon lang po tayo. Lahat ng bagay natin gagawin, lahat ng plano natin gagawin, dapat ay nakalipid sa ating Diyos na buhay. Amen. Hindi dapat sa ating sarili. Amen. Kaya kong maghanap buhay. Kaya kong pakainin ang aking pamilya sa pamamagitan ng aking lakas, mali na pamamaraan, kapatid ko. Tama na malakas ka. Amen. Tama na talagang maliskarte ka sa buhay. Maganda po yan. Pero alam niyo po, dapat sa bawat plano, sa bawat trabaho, sa bawat negosyo, amen, kailangan laging kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa bawat lakad mo, kailangan laging mong isama ang Diyos. Sa bawat pag-aaral mo, isama mo ang Diyos. Amen. Dahil ang tagumpay ay nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay, hindi po sa ating mga sarili, talino at lakas. Sabay-sabay. Kaya alam niyo po anong sabi ko ng Jeremiah? Amen. Kasi tayo lahat may mga plano. Ano po ba ang mga plano natin? Amen. Kung ano man yung mga plano natin, kailangan ito ay nakadipindi lagi sa ating Diyos. Kung plano po natin magnegosyo, walang problema. Magnegosyo pa tayo kung mayroon kang puhunan. Gusto natin magtrabaho tayo. Tama po. Mag-aaral tayo, mag-aaral na mabuti. Amen. Kailangan ang plano mo ay laging sa Diyos, sapagkat ang plano ng Diyos ay ikabubuti ng marami. Amen. Nasabi ko sa Jeremiah at 29:11, ito po sabi, sapagkat patid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong puno ng pag-asa. So, ibig sabihin mga kapatid ko, maraming mga tao na nagpaplano sa buhay. Amen. Maraming nag-abroad, walang pumasama yan. Maraming tumayo ng negosyo. Amen. Napakarami. Pero ilan-ilan po dyan ay hindi nagtagumpay. Amen. Bakit? Hindi kasama ng Diyos. Tama po. Alam niyo po, sa plano natin, kailangan lagi po natin sinasabi na ito ang plano ko kung kalooban ng ating Diyos. Amen. Ito ang plano ng Diyos sa maraming tao. Amen. Alam ng Diyos na ang kanyang plano kailanman ay hindi mo ikakasama. Ito ay kabubuti. Kung ang plano ng Diyos na ikaw ay maglingkod sa Kanya, gawin po natin. Kung ang plano ng Diyos na dito ka magkitala ka, dyan ka
Maraming Islam mo ito. Amen? Gawin mo. Tama po. Huwag mo nang mahalaga ng plano mo kung ito hindi kalooban ng Diyos. Plano mo. Amen, para sa sarili mo, sa pamilya mo, wala pong problema yan. Maganda na po yan. Amen. Pero kung hindi kasama ang Diyos, kapatid ko, mapapahamak lamang ang marami. Amen. Kaya alam niyo po sa buhay na ito bilang Kristiyano, mahalaga natin kung ano ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen. Kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa abot ng kaya natin, gawin natin, pero mas maganda, may pagsisikap. Amen. Dahil ang plano ng Diyos, gusto niya na magkaroon tayo ng magbubuting pamumuhay. Amen. Gusto ng Diyos na tayo ay tumatanggap ng pagpapala mula sa Kanya. Amen. Ang kabutihan, physical, spiritual. Amen. Dahil ang gusto ng Diyos na tayo po ay nabubuhay sa Kanyang presensya. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya alam niyo po, ang plano ng Panginoon talaga, yung maligtas ka. Yung gusto ng Diyos na doon ka lang sa Kanyang pinagagawa. Amen. Dumalo ka sa mga gawain, dahil na naman po ay nakasulat sa Biblia, sa Hebreo. Amen. Sa mga pagtitipon, dapat naroon ng marami. Amen. Yun po ay plano ng Diyos para kanino sa Kanya. Hindi po. Para sa iyo na ikaw po dyan. Amen. Dahil gusto ng Diyos na ang lahat na Kanyang pinili, tinawag, pinaupurihan, gusto niya na maligtas. Kaya ang plano niya, tipunin ang lahat na may mga puso mapagpakumbaba. Amen. Upang iligtas ng Diyos. Wala sang plano na tayo ay mapahamak. Wala sang plano na ikaw ay malugi sa negosyo. Hindi niya plano na mawala ka ng trabaho. Amen. Mas lalo hindi niya plano na mahulog ka sa barko. Tama po, malulod ang sinasakyan mo. Wala mo sa plano ganun. Walang plano ang Diyos na makakatumba ka dyan sa bisikleta at ano pang sinasakyan mo. Wala mo plano ang Diyos. Amen. Ito napakaligaw ng plano niya. Plano niya na ikabubuti ng marami. Amen. Hindi kakasama. Amen. Dahil ibig ng Diyos na ang lahat ng tao na Kanyang pinili, amen, ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Pagkaroon ng mapayapang buhay sa kabila ng lahat ng ating nararanasan, maraming problema, pagsubok, sakit, karamdaman. Lagi-lagi na natin naririnig yan. Amen. Lahat po ng tao nakakaranas ng mga sakit, karamdaman, nakakaranas ng mga problema, pagsubok, alam po natin yan. Amen. Pero doon po sa mga pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos, talagang ambasador ng Diyos, nagbabasa ng Biblia, nauunawaan natin na mga problema, pagsubok pala ay natin kasama. Natutuwa ba kayo na kasama natin ang problema, pagsubok? Amen. Natutuwa ba kayo? Bakit hindi tayo matutuwa? Dahil bagamat may problema, may pagsubok, naroon ang Diyos upang tulungan ka upang magkaroon ng solusyon ng problema, pagsubok mo, at alam ng Diyos na kapag ikaw ay sumusunod sa Kanya, palilinawin niya ang lahat sa ating mga kaisipan. Ibig sabihin mga kapatid ko, habang minaranas natin ang lahat ng yan, andun ang Diyos, bagamat sa akala mo, dahil ang tagal ng solusyon ng Diyos, nasa proseso ka, akala mo ay wala nang ginagawa ang Panginoon. May problema ka ngayon, inaasa mo sa Diyos. Kinabukasan, andun ang problema mo, inaasa mo ulit sa Diyos. Hanggang sa magkaroon ka ng puso na parang wala yan ang Diyos. Amen. Parang walang Diyos na sumasama sa akin at susolusyon ang ating mga problema at pagsubok. Kapatid ko, amen, kailangan sa buhay na ito, kung may pananampalataya tayo, may problema ngayon, may problema bukas, araw-araw nga po yan, may problema eh. Huwag mong iiwala sa isip at puso mo na talagang may Diyos na susolusyon ng mga problema at pagsubok na nararanasan mo. Amen. Dapat ang ating isip, ang ating puso, hindi sa problema nakatingin, sa solusyon ng Diyos. Kaya alam niyo po, marami nawawala eh. Bakit? Kasi pag nagkaroon ng pagsubok, problema, ang tinitingnan ng problema, bukas hindi na ako sasamba. Dahil hindi naman tinutugon ng Diyos ang ating panalangin. Masyado mainipin eh, mga kapatid ko. Walang ganun. Dapat sa buhay nito, bilang Kristiyano, habang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, amen, hindi umalis talaga yan mga naranasan natin. Minsan nga, pipilayan ka pa ng diablo eh. Diba? Pasasakitin ang pao, parang hindi ka makahagpag eh. Hindi ka makapagsamba, hindi ka makahayo. Ganun ang kaaway. Amen? Pero alam niyo mga kapatid ko sa buhay nito, habang nangyayari sa atin yan,
iwag po tayong tumigil, lalo tayo kumapit sa Diyos, lalo tayo sumunod sa ating Diyos na buhay. Amen. Dahil siya lamang ang tanging magsusolusyon ng ating problema, ng ating mga suliranin. Amen. Siya lamang magpapagaling ng ating sakit na naramdaman. Tama po, kaya ang plano ng Diyos, tayo talaga ay gumaling sa sakit karamdaman. Ang plano ng Diyos na tayo talaga ay magtagumpay sa buhay nito. At ang plano ng Diyos, makasama ka sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Amen. Ganun po po ng Panginoon. Kaya sa buhay nito, kailangan walang magmamalaki. Walang magmamayabang. Amen. Kung malakas ka, gamitin mo yan sa pagbili ko sa ating Panginoon, maganda pa. Huwag mo pagmalaki ikaw. Kaya alam niyo po, karamihan mga tao dahil malakas sila eh. Ginagamit nila sa boxing eh. Amen. Pag nanalo sila, labang-labang. Di ba? Yung iba, tataping-taping pa. Mahilig ako sa boxing noon eh. Amen. Naunawa ako ngayon sa Biblia. Di ba? Ang lakas. Huwag daw yung malaki ang kanyang lakas. Doon sa mga malakas. Yun pala, kaya pala ganun sila. Kasi ginagamit nila sa boxing. Amen. Talagang malakas sila. Tapos pag nanalo, napakagaling. Hindi pa nga nag-umpisa, di ba? Nagkayabang na. Gumaganon-ganon ka. Mali po, pagmamayabog po yung mga kapatid. Amen. Ito po sa babasahin natin. Ang sabi po rito sa Jeremias 9:23, ang sabi ng Panginoon, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay. Ninang mayaman ang kanyang kayamanan. 24. Kung may magmamalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sabi ng Panginoon, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Matatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Amen. Kaya kailangan sa buhay ito. Kung ikaw ay malakas, huwag mong ipagmamayabang yan. Kapag kinuha ang Diyos sa iyo, manghihina ka rin, baka sa alam mo pa rin mapupunta. Kung ikaw marunong, huwag mong ipagmayabang yan. Huwag kang mandait ng marami. Huwag mong laitin yung mga mamang na naturingan ng haral ng sanlibutan ito. Huwag mong laitin yung mga taong pagkaraniwang tao. Amen. Yung nabubuhay lamang na makakain, makatulog, okay na. Walang kakayanan. Huwag mong laitin, huwag mong gamitin inyong karunungan, ang iyong kayamanan. Amen sa buhay na ito. Dahil ang lahat ng yan ay pawang mawawala kapag ang Diyos ang natuwa. Amen. Kapag nagalit ang Diyos, mawawala sa iyo yan. Mawawala ng kabuluhan ang iyong kayamanan, ang iyong lakas, amen, ang iyong karunungan na tagay-tagay mo. Mawawala ang lahat ng yan. Kung ang yan ay ginagamit mo sa kasamaan. Mabuti po yan. Malakas ka, marunong ka, mayaman ka, gamitin mo ang kayamanan mo pagbibigay sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang karunungan mo, gamitin mo. Sa pagbasa ng Biblia, ipangalan mo si Kristo. Tama po, ang lakas mo, gamitin mo sa paghayo. Amen. Pumayo ka. Amen. At ipagmalaki mo, ipagmayabang mo sa iyong nakakausap na si Kristo ang nagbago ng buhay ko. Amen. Dapat ganun ang mga Kristiyano. Hindi yung ikaw marunong ka, kasama mo hindi marunong, diyan ka lang kasi hanap ako ng kapag marunong. Mali po mga kapatid ko. Mali po yun, nagtatangi ka. Amen. Mahirap ka, malakas ako, kailangan malakas lang ang isasama ko. Mali po yun. Mahirap ka, mayaman ako, hindi tayo bagay. Hindi po, nagtatangi ko kayo niyan mga kapatid. Amen. Dapat, ang lahat ng bagay na yan na matagay-tagay mo, lagi mong sabihin sa Panginoon, Lord, salamat sa lakas. Salamat sa karunungan. Salamat sa kayamanan. Ipamamahagi ko ito sa mahihirap natin. Ganun dapat eh. Amen. Kaya dapat ganun eh. Hindi sinasarili nila ang kayamanan nila eh. Tama po. Dapat pinamamahagi yan. Lalo na mga Kristiyano na mayaman. Ito sa mga Kristiyano mayaman. Ibigay niyo po sa inyong mga kapatiran na mahihirap ang inyong mga kayamanan. Ibigay niyo sa Diyos sa mga gawain ang iyong kayamanan. Magkakaroon ng kabuluhan ang iyong kayamanan at the same time, ang iyong buhay ay magkakaroon ng kabuluhan. So dapat, sa buhay nito, laging si Kristo ang nasa puso natin dahil si Kristo ang kapangyarihan, amen,
ang karunungan ng Diyos. Tama po mga kapatid. Kailangan lagi-lagi nating hinahanap ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Tama po sa pagbabasa ng kanyang mga mensahe. Hinahanap natin siya sa simbahan na kung saan maririnig natin ang tinig ng Diyos sa mga nagsasalita. Tama po, dahil ang pagsimula, ang paggalang sa ating Panginoon, yun po ang simula rin ng karunungan. Tama po, kailangan magkaroon ka ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Kapag nagkaroon ka ng karunungan na mula sa Diyos, purihin ang Panginoon, gamitin mo yan sa ating maraming mga kababayan. I-share mo si Kristo na nagbigay ng karunungan sa iyo. Ang sabi ng Kawikaan, 1:7, ang paggalang at pagsunod sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang, ang aral, amen, at saway. Tingnan niyo po mga kapatid ko. Kapag gumagalang ka pala sa Panginoon, Lord, ginagalang kita, pinupuri kita, I love you, Lord. Amen. Sinusunod kita, sinasamba kita, saan ako ginagalang kita. Amen. Nagkakaroon ka ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, di ba, wala siyang simula eh. Wala siyang katapusan. Siya po ay nabubuhay magpakailanman. Ibig sabihin, yung karunungan mo na napinigili mo ang Diyos na paglilingkuran, minamahal mo siya, aba, kung ano ang Diyos na nabubuhay magpakailanman, iyon din yung magiging kapalaran mo, magkakaroon ka rin ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, karunungan na nagmula sa Diyos, ang karunungan mo, paglalait ng kapwa mo. Amen. Kung gaano kataas ang langit o kung gaano kalalim ang lupa, langit at lupa lang po yan. Amen. Alam niyo po, sa buhay na ito, kapag ang buhay ng isang tao ay mapagmalaki, mapagmayabang, ibabagsak ng Diyos yan. Amen. Maaring ibagsak ng kanyang negosyo, mawalan siya ng trabaho. Amen. O di kaya ang kanyang posisyon ay ibaba, may bagsak. Ang masakit nito mga kapatid ko, kung doon sa ilalim ng lupa, ibagsak. Amen. Dahil sa kasamaan ng pag-uugali. Amen. Kaya alam niyo po mga kapatid ko, alam ko naman na tayo po ay galing sa masasamang ugali. Amen. Pero dahil tayo po ay nakilala sa Panginoon, naunawaan natin na kapag tayo ay nanatili sa pagiging masamang ugali, amen, abay napakainit po rin sa apoy. Amen. Kung doon tayo ibagsak, abay, kung paano nagbigay ang Diyos ng buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya sa Kanya, abay, binibigyan niya rin po ng habang buhay na kamatayan at kaparusahan sa ilalim doon sa masamang ugali. Amen. Brother sa akin, paano yan? Minsan nagagalit ako eh. Diba? Minsan nakakapagsigaw ako. Paano yan? Bigla ko namatay. At least nakakaalam eh. Siguro ko rin po natin pangarapin yun. Tama mo. Dapat, ang pangarapin natin, magsikap po tayo sa araw-araw na buhay kung paano tayo maging mabait na tao. Amen. Makasunod sa kalooban ng Diyos. Tama po. Ipakita natin na talagang nagsisikap tayo. Amen. Upang tayo po ay magkalit doon sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen. Manatili po tayo sa pakikinig. Hindi lang tayo nakikinig, kundi tayo mismo ay nag-aaral ng salita ng Diyos at muli ay hinihiling sa Diyos ang kanyang pagsama, ang kanyang paggabay. Dahil alam naman po natin na sa buhay nito, hindi natin kayang mabuhay na tayo po ang gumagawa, na tayo po ay umaasa sa ating mga sarili. Hindi po natin kaya yun. Amen. Ang lahat po yan ay sa Diyos. Amen mga kapatid. Tama po. Kaya nga sabi nga ng Episo, di ba, mga tao, di ba, bago isilang, bago ipanganak, di ba, nasa sinapupunan pa lang ng mga magulang pinili ka ng Diyos. Kayong mga nakikinig, kayong mga nakipag-isang kay Kristo, hindi ba po kayo isinila? Hindi ba po kayo nabubuo sa sinapupunan ng inyong mga magulang? Pinili ka lang kayo ng Diyos. Yes. Palagpakan mo ang sarili mo dahil pinili ka ng Diyos. Amen. Amen. Sa pagkapili po sa atin, hindi po dahil sa matanda ka na, bata ka pa, wala pong ganun. Amen. Ako matanda na ako. Tinawag ako ng Diyos, 35 years old ako. Ibig sabihin nun, matanda na ako tinawag. Mga kapatid ko,
Hindi pa tayo pinanganak, tinawag na tayo. Mga bata pa lang tayo, wala pa parang alam, tinawag na tayo ng Diyos eh. Amen? Kaya tayo ng mga tinawag ng Diyos, tayo pinawalan sana ng Diyos. Amen? Basahin po natin ng Efeso. Efeso 4 hanggang 6. So sabi dito, bago palikhain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya. Tingnan niyo po mga kapatid ko. Bago palikhain ng sanlibutan, pinili na niya tayo para maging kanya. Amen. Hindi ka ba natutuwa niya? Diyos ang pumili sa iyo para sa Kanya. Amen. Ang Diyos na mabuti. Kaya pag dumikit ka sa Kanya, nagiging mabuti ka rin. Tama po. Ang Diyos na nabubuhay mapakailanman, dumikit ka sa Kanya, mabubuhay ka rin mapakailanman. Amen. Ganun na po yun. Tumabi ka sa masama. Di ba? Magiging masama ka rin kung hindi mo kaya ng kanyang pakanan ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Kaya pag ang Diyos ang dinikitan mo, amen, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi ng pagpapag sa atin dito. Tapos sabi po dito, sa pamamagitan ng ating pag-ipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayon sa kanyang layunin at kalooban, sa gayon ay purihin ang kalwalatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal. Tingnan niyo po, pinili na niya tayo ng Diyos. Amen. Upang tayo ay maging mabanal, amen, maging matuwid, maging mabuti, amen. At upang tayo ay magpuri sa ating Diyos na buhay, dapat tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon. Yung bibig, gaya ng narinig natin kanina, ang bibig ko ay ginawa ng Diyos para ipagpuri sa ating Panginoon. Ipag-awit ng mga awiting spiritual sa Panginoon. Tama po, ginagamit niya sa mabubuti, hindi sa panlalait at pagmumura. Tama po ba mga kapatid? Dahil ang pagmumura at ang panlalait, yan po ay nagsasali, amen, ng kamatayan sa ating spiritual na buhay. Hindi lang spiritual, maging physical. Tama po mga kapatid? Pero physical, amen. Sandi ng pagkakasala, amen. Lahat ng ating mga ginagawa na mali, hindi gusto ng Diyos. Tama po mga kapatid? Ituloy-tuloy na po natin. So, sabi po dito sa Roma, sa 8:30, ang mga pinili niya noong pag-una, ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kalwalatian. So, ibig sabihin, tayo po lahat na mga pinili ng Diyos ay pinawalang sala na. Amen? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay patuloy na nananatili sa ating Diyos sa pagsunod sa kanyang kalooban, bilang tinawag at pinili ng ating Panginoon, amen, habang nagtatrabaho ka, habang nagninegosyo ka, kung ano man ang ginagawa mo, nag-aaral ka, amen, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, pinawawalan sana tayo ng Panginoon, amen. So, ibig sabihin, sa ating ginagawa ngayon para sa Diyos, ipagpatuloy natin hanggang kamatayan yan. Amen. Dahil sa pagsunod sa ating Panginoon, tama po mga kapatid ko, hanggang wakas, tayo nga po ay patuloy na ililigtas dito pa lang sa lupa at pagkatapos ay bubuhayin na mapakailanman. Amen. So ang mabuti po sa buhay natin, gawin po natin ang Panginoong Kristo na binigay ng Diyos sa buhay natin, na kapangyarihan na kung saan pili natin gamitin sa masamang espiritu na talagang nagsusubok sa buhay natin upang tayo pagkasalain. Amen. Kapangyarihan ng Diyos na kung saan kapag lumalapit ang kamalian, kasalanan sa buhay natin, magagamit natin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Sa pagpapalaya sa masamang espiritu na nagbibigay ng kasalanan. Amen. Ang kamatayan ng ating buhay. Tama po, siya po ang karunungan ng Diyos na kung saan wala tayong pagpipiliin sa buhay nito, sa hirap, sa ginhawa, anuman ang ating estado sa buhay, wala tayong ibang pipiliin, kundi ang maglingkod magpakailanman sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Bilang pinili at hindi na tinawag ng Diyos, pinawalang sana, panatilihin po natin na tayo po ay pinawalang sana ng Diyos. Amen. Huwag na po natin babalikan ng ating mga ginagawang kalukuhan, mga ginagawa natin mali na ayaw ng Diyos na siya nagsasanhin ng ating kapahamakan. Amen. Sapagkat kapag yun ang nangyari at naganap, tuwang-tuwa naman ang Diablo. Tama po. Pero huwag natin asahan
na tayo ay makapasok sa kanilang langit kapag ganun ang sitwasyon ng buhay natin. Kailangan sa buhay na ito mga kapatid, manatili ka diyan sa kinukuhan mo. Manatili kang manampalataya sa ating Panginoon habang ikaw ay nabubuhay upang sa gayon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Okay, sa tayo sa buhay. Kaya sa inyo po, sa ating pong lahat ng dito, huwag po natin isipin kung anong estado natin sa buhay. May pinag-aralan ka man o wala, okay lang yan. Kapag ikaw ay humble, handa kang magiging at sumunod sa kalooban ng Diyos, pipiliin ka ng Panginoon kahit gaano ka pa. Kalati-kaliti. Amen? Kahit gaano pa. Amen? Ang ating mga naranasan sa ibabaw ng mundong ito, kahit ano pa. Amen? Ang ating estado sa buhay, huwag po tayo mag-alala. Amen? Basta tayo po ay may pusong sumunod sa ating Panginoon, tayo nga po ay pipiliin ang ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa salita ng Diyos at dalangin ko na talagang naunawaan po natin. So tunay nga po na ang Panginoon ay mabuti. At ang natin ay mga po at tayo po ay awit sa ating dakilang Diyos.